2:49 p.m. January 2024. Next part. Ito yung series mabinig lang. Ano gusto ko mo simba unya sa San Pedro? Oo. Magbantay ko sa homily. Sa homily ko magbase unya, guys. Okay. Prayer rally gagabi na aday si former President Duterte. And katong rally kagabi related siya sa against sa charter change. Usabon daw ang saligang batas. Na aday mausab. So kining discussion nato, this is very serious. This is political. And naay-reveal si Duterte about kay President Bongbong Marcos. Nawiduhan ko sa speech ni Duterte. Nakita naman pud nako sa YouTube, lamang ko ni adto dito sa may itong lapita to, San Pedro Square. Basta dara na gawas sa City Hall. So nag-reveal si Duterte, although nagpugong lang si Duterte ba about sa ni Marcos, na si Bongbong Marcos daw bangag daw sa una, bangag daw siya karon. So it means si Bongbong Marcos puppet. So kinsa may murag amo-amo ni Marcos, kay si Marcos puppet. So ulang iba kundi si asawa niya si Liza Marcos o katong si House Speaker Representative itong pangalan to, basta Romualdez ang apelyido. Romualdo. Basta House Speaker Romualdez. Kalimot po ko sa pangalan. Letter M na tayo first name ato niya. Pero si Marcos daw wala daw siya, di daw siya assertive sa iyang pagka-presidente. Disappointed daw kaayo si Duterte. And isa pa, drug addict na si Bongbong Marcos. Nakatawa lang ko ato ba. Wala man to'y tao diha. Saba ang Catalina restaurant na ako'y coke na rin. Palit na lang kung ako Pero dili ko magdugay diri, guys. Siguro I think kutob ako 3:50 PM. Di na ko po pwede magdugay diri. Kaya nga naman, alam nyo na San Pedro ko magsimba. Duha ka cellphone pag akong dala, no? So basig-basin dahil na isulti si Father Unia unsay homily about sa happenings kagabi kay si Duterte. It seems like although dili man siya anti-Catholic at all, man siya kalagot sa Santo Papa manggod unya pagiging abusive ng power from Catholic Church. I have no choice. So kana lagi daw si Marcos kanang tamad lang daw, sige raglaag. Si Baste, i-trash talk pa niya si Marcos, anak pa siya na kanang pag-resign na daw kay you are very lazy. Dili daw compassionate si Marcos. Wa ganin ako giboto si Marcos atong last 2022. Ano lang, nag-usab akong decision, wala na ako siya giboto.
kay di paduda-duda man gud si Marcos god. Dili siya maayong nga presidente. Tama palagi ko. Maling-mali ang taong bayan eh. Nya ni pagwas ng kuan. Adto lang tang balhin ta. Okay, na may lamisa dito ano. Ay ambot na atong tanawon guys ha. Dami kay mo balhin dito kay bang naay kuan ay lamisa. Ita magpahalata nga nagdala-dala ni kog coke. Palit ko sa may Julie's. Kasi malainan ng mga tindera diya sa kantin. Di man po siguro malain eh. Mahal kayo ang ilang coke ay 7 pesos kay diferensya. Isa una ana no. Tinuod lang tag G's raman na sa una. Ingana kadako ha. Dili man gud na super dako jud. Ubalin lang ko karon guys, pero by the way, natay progress sa kids paint. Kids paint na gud siya, wa na ko nag magic slate. Try na to balhin. Pwede. Usab-usab eh. Dito na lang tas-pikas. Napoy tao da sa unahan ko. So dito na lang yun ko. Nag-attend mo po si Amy Marcos kagabi sa rally sa Davao City. By the way, no, ang napoy speech si Duterte about sa katong barangay, kung wala ko nagkamali, iwala daw ng mga kagawad, kapitan, possibly mawala daw ng barangay sa tibuok Pilipinas. Atay lagi kaayo. Si Marcos dili yata siya ang inisyatiba na good. Pero ana pa si Duterte na kailangan mausab na lagi daw tong attitude ni Marcos kay kun dili ang ilang pamilya nga Marcos palayason sa Malacañang sama tong netabo kay Marcos Senior. Nahadlok si Duterte nga si Marcos Junior basin daw ma-impeach. Unang cheese bread, alright. Kaluang cheese bread. $8,000 plus total broadcast po today, January 29, 2024. Alright. Nag-shave ko sa kuwang balbas ko by the way. Ikatulong cheese bread. Alright.
How about cheese bread? Kalimang cheese bread. Murag spaceship. Murag tiyan ni Buddha. Wala ko na-imagine sa cheese bread like this. Ikaw ano mag cheese bread? Wow, gagi. For the very first time ha. Saya nga eh. Tag 23 lang yun. Pero tuang ako kay dili man siya mo kuan. Di man siya mo explode. Gagi. Ikapitong cheese bread. Tapuan na akong screen na ni basa manggod. Hmm. Ikuha yung cheese bread.
Grasya. 8 ka cheese bread times 2 ka paak, total of 16 ka buok paak. Ako nag-expect na nag-explode ng soft drinks. 23 jud kaayo. So di man po ko magdugay dere. Grasya. So napaigingon si Duterte nga kanang simple living na do kay siya sa Malacañang. Simple living na do kayo siya sa una. Tun time nga nagpuyo siya sa Malacañang. Sa iyang speech niya kagabi kay he was very different kumpara tong time nga na para sa Malacañang. Feeling po na ako nga nag-lose na ang strength ni FPRRD. Pero ang naramdaman ako kay Duterte, overall, neutral akong naramdaman siya, positive and negative. Positive kasi, matapang siya sa verbal na paraan. Pero you know what? Dili man siguro siya ingana sa personal. Kay trabaho ramang good no. Siya tong commander. Siya tong superior. Muna yung role as a president. By the way, di na po ko magdugay dire. So, para pod na di na ko ka habol og misa dire. Pero dapat okay raman pud na no kung bahala dili ta maka-attend og misa diha. Balag maabot mula pa sa alas 4. Ang sakoa man lang para po ko respeto sa misa dire. So, ayaw pa abuton, di na to pabuton ng alas 4 sa hapon. Hindi man ta magsimba dire. Tinga na ako ang mindset. Pero you know what? Nakapamantay oras no. By the way guys, wala man ko kagabi sa kuan sa prayer rally. Okay lang yan. Wala ko nagkamali. Dungog no 50,000. Basig 15,000 ng nagdalo kagabi sa prayer rally. 15, basig dili siguro 50. Ang giingon daw 50,000. Pero by the way, kanang si Bongbong Marcos na ako'y doubt sa iyaha jud. It was 2 years ago. Karon, apit naman ta mag February. Last time, February 3, 2022. Nag-shift po ako ng manok. Manok na nako si Leni Robredo. Pero you know what? So sa tinuod lang pod no. Kay dagan man pod ang magkontra kay Leni. Ang sakuha lang gusto na ko compassion leader. Pero dili siya irresponsible. Mao nay habol na ako sa usa ka presidente. Kini si Bongbong Marcos, lahi akong naramdaman sa iyaha 2 years ago. Lahi akong naramdaman sa iyaha. Kay sa tinuod lang, kaya kung presidente man gyud na siya kung tinuod, dapat dili ta magduda. Paramdaman man na nimo, obserbahan nimo ang iyang lifestyle, ang iyang lihok, ang iyang pagkatao. Wala siya gipanganak nga pobre. Pero ang mga BBM supporters, confident kaayo sila nga, uy, mao na ilang gusto nga manok si BBM.
tayo mahimo. Ako girespeto. Nagrespeto pud baya ako. Ang problema manggod kanang the way nga gisiraan nila si Lenny. Mo gyud na pinaka pet peeve na ako. Lagot kay ko ana, dili ko gusto kay ana gyud guys. So sa karon di kay alamigas no, sunod ani tagaan ta mo cheese bread basta dili ko mo kaon sunod. Ayaw tagaan ta mo cheese bread sunod. Okay, so katong ginaingon ni Duterte, siya gud tong inspiration pud ba kay love niya ang Philippines, pero lahi man gud ang iyang kuan, lahi ang iyang lahi ang iyang pananaw niya sa ako ang pananaw. Kasi hawak na hawak sa aking paniniwala na kining Philippines is Hispanic country. Although kay Duterte na side, naa siya negative view sa mga mananakop. Okay. Anak man si Duterte na mahalaga sa yaha ang Pilipinas, mahalaga sa yaha ang kasaysayan. And wala siya nakalimot katong mga tribo-tribo. Kana si Marcos Sr. Ilocano, 'di ba? Sa matong uban pa nga kuan, sa bantong uban tribe sa ubang presidente nato, 'di ba? Si Emilio Aguinaldo, Caviteño, 'di ba? Oh. So imagine guys, no, na ako lahi ko pananaw. Pero gusto nato ma-Hispanic ang country nato. Pero magiging imposible na siya sa panahon karon, lalo na sa ka-generation nako. Oo, tinuod. Okay, so by the way, mga revelations ni Duterte kagabi lalo na giingnan pa niya si Marcos na addict or drug addict. Walang daw siya naghilom-hilom na si Duterte daw kay si Marcos naa siya sa listahan sa PDEA. I don't know if tinuod. Pero actually wala man kay ko na shock kaayo, pero wow. Tinuod kaya ni na addict si Marcos. So, nag-wonder lang ko. Pero we don't know sa tinuod. Kay di man pud halata nga addict si Marcos. No? Pero bitaw wala man na nagdako sa pagkapobre si Marcos, maunay pinakalisod. Kay wala dili siya ka-relate sa kinabuhi sa mga pobre. Dapat lagi unta nga nagpa-expose siya sa kinabuhi na pampobre. Kay ako sa akong pagkabata yun sa una, before ta na Great Recession, wala man kay naramdaman ang akong pagkapobre. So meaning to say, katong da pa man akong papa sa una, although bata pa man kay ko ato sa una, sa balay manggod, chill lang kaayo ko, study sa eskwelahan, kay eskwela. Wala ko naramdaman nga hardship before 2008. So ingato kong na-experience. So by the way, nag-warning si President Duterte, former president, nag-warning siya kagabi na dapat magbago si Marcos. Dapat kining mga plano ni Marcos na baluktot, kailangan dili niya ipadayon. Kaya kung ipadayon, sa tawagan ni di siya kalamukat di murag magkuan ba, murag na something na away-away. Oo, kanang ingon na wala ko ng barangay. Si pastor pa nang niingon ato, si Pastor Jongi. Nagi mausab ani unya wala i-face out daw ang jeep. So mo na pinaka disappointing sa administration ni Marcos Jr. And sa ubang mga plano daw ni Marcos, dili daw si Marcos ang initiative, kundi si Romualdez o si Liza Marcos. Na si Marcos Jr. siya gyud tong
sige lang og kuan paminaw sa duha ka tao. Si Marcos tong puppet. Unya kanang mga pangarap ni Marcos Jr. wala man gyud nato naramdaman. Ang giingon na 20 pesos na lagi daw ang bugas. Ngano wala pa man daw na 20 pesos. Pero ang giingon daw 60 pesos daw ang presyo sa bugas. 60 per kilo. I don't know kay sa tinuod lang wala man ko nagaadtog. Oh. Latte Rose, wala ko na ato Latte Rose. Tapila ba ang bugas per kilo? Kunya ako wala na ko giboto si Marcos sa na time itong last kuan May 2022. Wala na ako siya giboto. Kay Lenny jud ko. Sa tinuod lang no, lisod kay ayon ni si Marcos eh. Kay kana si Marcos, sige ra man siya biyahe. Nya ang mga Pilipino kay nagsuffer manggod. Manan lang kay wala lang ko giboto si Marcos. So, dili ko guilty sa situation ako sa una. Diba? Oh. Kana ganing palinira nyo kay Lenny. Lisod baya kaayo hunahunahon ngano ingato ang gibuhat yun ninyo. Pero siguro maaring dili tarong na presidential candidate si Lenny. Pero para sa kuha si Lenny to duol na magiging ideal president for the year 2022 to 2028. Dili lang yun ninyo masabtan. Kana si Marcos Jr., imposible kaayo magiging good president. Although good person si Marcos Jr. Wala lang siya nag-expose sa kinabuhi nga pampobre. Maaring manhid siya sa mga pobrehanong tao. Muna lisod. Kaya kung ano naaalangod ha, ako, na-experience na ako ang hardship. Lalo na, especially sa time nilaya sa akong papa. May na lang po, sugad nilaya sa akong papa, daghan ang nagbago sa kuha. Kaya kung wala nilaya sa akong papa, wag po nagbago akong pagkatao. Tama lang naman siguro po na ma-experience na ako ang grabe ka hardship. Grabe na suffering. Isipon lang ninyo, daghan ang nagbago sa kuha. So, mao na pinaka-weird nga isipon nato guys na this is very crazy na experience na ako. Diba? So, kanang mga ginaingon ni Duterte kay Marcos Jr. actually nagpugong si Duterte sa itong mga sikreto ni Marcos Jr. Medyo napuno naman si Duterte. Nakita ni Duterte unsay performance ni Marcos o kining Marcos administration. Disappointed daw kaayo si Duterte. And wala man nakapugong si Duterte na natoy mga revelations gi-reveal ni Duterte addict daw si Marcos. Yati kaayo na bitaw wala man kay ko na shock at all, pero kaingon ko wow, grabe. Nakatawa lang pug ko auto ko tinuod siguro. Ano wala nila gidakop si Marcos. Kay friend lagi daw kaayo ni Duterte si Marcos Jr. Di ba? Oh. Basta ako bitaw ganahan ko ani nga ganahan kay ko ani nga pagkakataon dapat lagi unta mag-resign na lagi si Duterte. Mag-resign na lagi unta si Marcos. Ano to si Basti Duterte kagabi mag-resign na lagi daw si Marcos kay lazy, dili daw compassionate. Bitaw kaya kung sige na lang nag-ingana si Marcos no, pangit. Napato giingon si Duterte nga kining nasod democratic. And di daw mosugot si Duterte nga naapay second term, third term si Marcos Jr. similar sa iyang papa. Kaya it seems like selfish daw kaayo paminawon. Kay naana pa si Duterte nga kailangan sa Pilipinas na aday si tawagan na. So giingon niya tong ganiha
sa akong tanaw ko sa YouTube ganiha. Basta kanang cleansing process batong giingon ni Duterte. Basta nag-process. Oo. Naay Ilocano, naay Waray, naay Caviteño, Boholano, Cebuano, mga ingana. Not only Ilocano. Kaya it seems like ang pananaw ni Duterte kay kung puro lang lagi daw Ilocano, si Marcos Sr. 21 years naglingkod sa Malacañang. That was very unfair. Tibuok Pilipinas manggud ni. So naa sa Constitution 1935 according kay Duterte, no? Disappointing bitaw kayo naon na ingani ang may tabo sa Pilipinas. Kana mao lang nga pamilyaha ang mag-center sa Malacañang. Di ba? Giwarningan ni Duterte si Marcos na kung dili mo mag-usab si Marcos, kung dili mag-resign, layas kaning pamilya na Marcos, palayason yun na sila. Mao lagi ako bitaw si Duterte nahadlok siya sa situation ni Marcos. Walay pakialam si Marcos. Si Marcos na puti sariling rally dito sa Luzon. Pero wala pa na ako natanawan. Sa side kay Duterte, 45 minutes man to kay Duterte. Ang iyang speech 45 minutes. 'Di ba? Para sa kuan lang naman kay medyo pangit bitaw kaayo no nga naay inganing issue. Addict daw kuno si Marcos. Patay kaayo. Si Marcos jud no kay jud siya pakialam sa kuan. Wala siya pakialam sa naglisod ng mga tao. Murag si Duterte nagduda. Kay kini ganing hinay kag lihok si Marcos Jr. Basig feeling pod nato, basig ako personally, feeling pod nato nga basig naapay second term si Marcos Jr. Mao na igalagot ni Duterte. Pero I don't know the exact reason. Ano napay may tabo nga prayer rally. Magrally pa na sila. Marcos na side o Duterte na side. 'Di ba? Magrally human naman eleksyon pero unsa may purpose ani kay kuan manggod sa Duterte daw na side sa kuan lang na stock knowledge against sila sa charter change ug kanila gid si Romualdez na House Speaker gusto niya or nangarap siya na maging Prime Minister sa Pilipinas. Kay mao lagi daw, usbon lagi daw ang saligang batas. Mausab lagi daw tong Constitution. Mao na gikalagutan ni Duterte kagabi na malikas. Bitaw, wala pakialam si Marcos ani. Kay tuta lagi daw siya. Puppet. Nagpakatuta ni Romualdez. 'Di ba? Luoy bitaw kaayo si maluoy pud kay Marcos. Wala lang giboto si Marcos. Pero grabe ang ambisyon ni Marcos na magpaka-presidente. Kunya wala man dai siya nag-manage og maayo unsay nahitabo sa Pilipinas. Wala man lang siya nagpakialam kaayo. Basin feeling po niya, basig magdugay dugor siya sa yang pwesto sa Malacañang. Kana si Sandro Marcos di na siya kalingkod sa Malacañang sa sunod na termino. Di na may tabo. 2034 kuan na ha. 10 years from now, imagine. Grabe mo mga vision mo nga si Sandro magpresidente. We don't know, I don't know. Pero dili sa kailangan moingon tag I don't care. Mo care jud ta kay alangan.
Pilipinas ni atuan ning nasod. Tama naman po si Duterte nga dili jud nimo suluhon ng Malacañang kanang pamilya. Ilocano. Marcos Senior pila ka terms. Mao na naka-weird kasi po na ngano na ay rally sa panahon ni Marcos Senior. Tapos naapay mga nangamatay. It seems like this is very ridiculous kung dili si Marcos Senior ang nag-ingon na patyon tong mga nagrally, nagprotesta. Kaya kung wala man na gipatay ni Marcos Senior ngano, wala siya pakialam sa mga nabiktima. Oh. Kaya kulang kuno sa pagiging assertive o pagiging strong leader, strong ability na kanang mamumuno, 'di ba? Dapat isug jud ka. Pero nanaalang gud Marcos Senior, Marcos Junior. Lahi lang gud na ako dako ang gap sa ilahang birth year. Dako naggap ang ilahang generation. Pero disappointed punta kaayo aning Marcos Junior Ako okay naman sa kuha nga dili mo speech si Marcos Junior. Si Duterte gani, si Duterte kay katong sa time nga na naging presidente siya. Kay kuan daw kanang active kuno kayo si Duterte sa speech. Nakaprograma sa Channel 11, Davao City nga channel. Oo. Na yung ubang mga Filipino viewers, gimingaw na sila sa speech ni Duterte. So para sa kay kining situation karon na grabe ni si Marcos, walay pakialam sa mga Pilipino. 31 million. Isipon ninyo kadtong last 2 years ago, wala namang ko nag-trash talk. Pero ang the way nga magkuan ko sa mga tao na mag-convince, mura ko nag-trash talk. Kaya kada si Marcos incompetent. Although tama naman pud akong giingon. Tama pud nang ingon ni Duterte sa una nga weak leader kuno sa kini si Marcos kuno. Unya nagkamali pud daig pug ko. Ayaw iboto si Marcos, pahamak yun mo. Wa jud tay mahimo. Pero taas kaayo sila taas kaayo sila og taas na kusog kaayo ang ilang pagtuo kay Marcos Jr. na kini ang savior sa Philippines. Na kitang mga pobre makaahon sa kalisod. Kaya kung dili man ta dato siguro, okay lang at least naamantay sapat na pagkaon gihatag sa tua. Lisod bitaw kaayo na 21 years Marcos Senior. Atay lang kaayo murag nakulangan pug ko sa ingato nga mga programa. 21 years nang ambisyon pa kag 21 years pero sa katong build program ni Duterte na-amaze lang kaayo ko kay daghan kaayo buildings ang natukod. Oo. According ginasa kong research, na-amaze lang ko. 6 years na si Duterte. Although wala man na perfect tong war on drugs, within 3 months ma-wipe out ang tanang addict. Wala gito na itabo, no? So gi-extendan pa tog another 3 months para 6 months. Oo. 3 months extension kay ang mga addict na paghihapon sa society, lalo na sa Manila or Metro Manila na side. Pero by the way, okay, change topic siguro ta anino. Sa side aning kuan si tawag ani na ay actually sa February maghimo na ko og survey questionnaire. Although gamay lang siguro na i-question about sa antisocial. Pwede na, di ba? So ikuan lang na ko ni, sikreto lang pud na ako ni.
saon ko ni pag-initiate. Kay basin lang pud na, di ba, pangit man pud kaayo. Kay sa una nakatry pud ko survey, kumbaga kanang mura ganig di po siya interview. Kay nag-base ko sa mga birthday. Oo, babae man or lalaki. Sa sa Quezon. Oo, next time kadito sa side sa Assumption naman, lalo na sa side sa high school. Oo. Ang pangitaan na to nagpaagi guys, para kay ako kining next Mercury retrograde sa April, this should be the most successful na happening sa ako. Kailangan ma-experience na nako ang ma-experience sa ka-generation nako. Or masig sabihin na lang natin, masig di ko kabalo mag ML, okay lang na. Basta importante dira basketball la side, gitara, sayaw-sayaw, masig hip-hop dance, or anything. Kung makatry tag something new, walay problema. Okay? So, pero by the way, tuloy pa rin ang buhay, maski ang atong presidente karon si Marcos Jr. Tama naman ang giingon ni Duterte. Giwarningan niya si Marcos. Walay mali sa giingon ni Duterte ato. Asa kuha lang kay bag-o ang presidente, wala man gyud klaro nga pagka-presidente. Wala man nagikastukan si Marcos. Wa kanang ingnan na magnanakaw si Marcos. Di po ta sigurado. Kaya kanang giingon na magnanakaw, maaring tinuod to. Wala ko giboto si Marcos. Pero kanang ganing conclusion na kanang ganing ayaw isarili ang Malacanang. Mao tong conclusion ni Duterte. Although wala ko nag-realize ani. Although maaring tama naman si Duterte na next president dapat lahi siya. Diba? Lahi nga presidente. Lahi na pud na tribe. Dili puro lang mag-focus sa Ilocano na side. Oo. Pero kana ganing nagamit og logic ang mga Pilipino. Ngano wa nila giboto si Marcos Jr. atong Mayo 2022. Wala na giboto si Marcos. Tungod kay nagiging governor si Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Ilocos Norte ba to? Ilocos Sur. Basta sa Ilocos, wala lagi daw nag-progress ang province dito. Which is, although nabantayan na ako, lahi ragod kaayo ang province dito ni Governor Marcos. Kumpara nimo sa Cebu province ni Governor Gwen Garcia. Si Gwen Garcia kay grabe, progressive kaayo ang Cebu province. Diba? Kung isipon lang ninyo guys, wow. Kakuyaw ani nga Cebu province Ilado lang si kini si Gwen Garcia, ilado siya. Sa ako katong June 2020. Oo. Kay naman siya issue ato na time sa una gyud. Kalimot po ko unsay pero basta na issue naman siya issue ato na time. Nasuko-suko siya ato na time good. Murag related sa COVID yata to. Murag no. Nisuko si Governor Gwen. Pero isipon na ninyo karon presidente ni si Marcos. Imuha na ng moment, imuha na ng pagkataon. Lingkod na ka sa bangko sa Malacanang. Pero kana lagi daw si Duterte, simple person lang na siya. Kanang yan chinilas kay dili siya, although ang yan chinilas kay dili modern kundi traditional. Mo na gingon daw niya. Diba isipon lang ninyo guys. Diyos ko, magpresidente mo na yung presidente kana si Marcos Jr. Wala gina ako na sa giboto atong Mayo mo ganino ako nagwonder ko kung tinuod ang gingon ni Marcos Jr. atong June 30, 2022.
Nag-wonder ko ato na time kay di ba June 30, 2022. So dapat kato na time magbag-o na ta. Ako ato na time na ako initiatives katong sanina ako nga color katong sanina nga ako nga sando na ako gikuris-kurisan ato. Magiging artistic siya. Mauna po tong another symbolic. It is a symbolism nga ako'y initiative nga kabag-uhan. Katong sando na ako nga sanina, naanay kores, naay nagbag-o sa ako ang gisuot. Diba? Katong na time, buhay pa si Marie Kate ato. Pero katong nag-first day si Marcos Jr., katong nag-inauguration siya, wala ko naramdaman nga positive or negative, kundi neutral. Mura man kog namanhid na kung naramdaman na to na time. Pero, ako nag-hope gihapon ko nga magiging okay ang iyahang administrasyon. Pero katong sa giingon ni Duterte kagahapon niya, kini si Marcos basin lagi daw mag second term pa ni sa next sa 2028. Mo na kagalagutan ni Duterte kay mura lagi dili demokrasya ang Pilipinas kay murag kay kining Malacañang murag giilog lagi sa Ilocano nga pamilya. Kabuang lagi kaayo, di ba? Mukha si si Liza Marcos, asawa ni Bongbong. Gahaman na daw sa kapangyarihan. I don't know kaayo sa side aning kay Liza Marcos kay dili ko updated sa iyaha. Medyo kulang po ko sa knowledge kaayo sa about sa iyaha. Pero kanang siguro na ay secret dark side aning Liza Marcos. Kailangan may balaan nato na siya. We should investigate about it, right? That's very alarming. Oo. Medyo wala ko ganahay sa termino sa panahon karon ni Marcos. Kay kana ganyan giingon na mag-revive lagi unta ang Nutriban. Amo lagi giingon sa mga BBM supporters katong mga nakaaway na nako sa 2 years ago. Buang kaayo. Asa ang giingon ninyo? Revivalism. I-revive tong Marcos culture, Marcos era. Wala gi-revive ni Marcos Jr. Tama ang giingon po sa side ni Lenny supporters. Masking sa side sa Manny supporters, Manny Pacquiao supporters, or Isko Moreno supporters. Na kining si Marcos, gigamit ra lagi daw kuno ang mga achievements ni Marcos Sr. aron maka-gain og votes. 31 million ha. Laban kay 15 million kay Lenny Robredo. Although disappointed kaayo ko, pero unsaon lang naman nato ni kung kana ang presidente. Walay klaro nga pagka-presidente na si Marcos Jr. Dili man sa maingon na negative thinking kaayo. No. Kaya nga na ko ka-realistic. It's very disappointed. Diba? Oh. Tama lang naman jud wa ako giboto si Marcos tama lang yun akong gibuhat. Ngano siya pa mo kung iboto? Grabe mo. Dili ko. Pass. No thanks. Basta para sa kuha, nalipay na ko na ako katong trash talk na ko sa una. Dili man sa maingon na nandaot ko kuan BBM supporters, ako lang sila gi-convince. Lisod din kaayo i-convince sa kuan manggod sa social media. Lisod i-convince. Mamugos ka. Mura mag-ayaw lagi nila. Diba? Nya karon giboto nila si Marcos. Karon unsa naman nga year? 2024 na. Walay klaro si Marcos Jr. Mo na yung i-presidente. Wala gyud siya initiatives kaayo. Kanang presyo sa bugas ambot lang. Murag just ngano na presidente man ka? Naakay problema sa assertion.
iguro na may ma-communicate tug tarong. Siguro dapat unta nauntay magiging amigo si Marcos Jr. sa sa iba't ibang departments sa side sa agriculture, Department of Agriculture or katong national katong sa rice gani. Kalimot ko ato. Sa rice gani about sa bugas. Oo. Yati lagi kaayo ning magka-presidente na disappointed kaayo ko guys. Okay guys, mangi isa ko daan. Mangi isa ko karon bi. Kahion ko. Balik ta di na ko balik siguro diya kay hapit ang 3:50 PM. So after na ko pangi dira, sige pwede ta maglipot dai. Napamantay oras. Lipot lang ta. After sa lipot, gawas na ko. And then pa-exit na ko officially. Dili ta dapat moabot og alas 4 diri kay alangan. Respeto na to ang misa diri. Kay ako mo attend kog misa dito ko sa San Pedro. Kay ganahan ko kuan Bisaya, pero karong adlaw mag-expect ta sa homily. Magbantay lang ko sa homily. Pero ngano ni gawas og balay no alas 2 na pasado. Kay di man tungod sa nag-charge kog cellphone, naghulat ko sa mga kining gi-uploads na ako nga screen records. Dagan di kog na-upload mata ko nagmata ko ganihan no alas 2 pasado. Nakatulog ko murag padulong na alas 5 sa buntag ganyan na makamata ko alas 7 pasado. Kaganiha. Muna pinaka-importante nga busy lang po nagawas man ako ganiha dahil no nag-vlog ta, nagkaon, tapos nagkilis sa nina. Tapos adto ko eskwelahan, baktas lang jud ko. Survive na ako baktas na ako. Kung basa ang lapalapas akong basa ako ang medyas giatay amawa lagi. Pero okay lang na, sige lang. Ako go lang ko sa unsay kuan, di ba? Ano yung mga presidente, ang mga supporters ni Bongbong, grabe og confidence na si Bongbong may pakialam, mura magway kasing-kasing kanang mo attend pa og kuan concert mo lagi dato bitaw kana si Marcos. Nabot karapatan nga magapi-happy. Di na po siguro tama nga i-public na lang perminti about sa mga ingana. Kaya maka-insulto gyud siya. Presidente pa gyud siya. Hindi na kumain ng tubig. Tabi.
Pangibasta. Kilipot sa takadyot tapos pagkahuman mo gawas na ta. Kagahapon guys, grabe katong walking time kagahapon. Lipot ta ha. Sa kalipot lang pagkahuman mo gawas na ta. 9,000 plus total book sa for today, January 29, 2024. All right. So guys, klarong-klaro na ako ang kuan sa inyo. I hope no pagka April kining mag Mercury SR ta morning dapat maghatag sa kuha og great success. Sabihin natin greatest success of all time. Sa tinuod lang katong last December na-appreciate naman ako kung lihok ato na time na nagtambong ko sa may kuan, nagtambong ko sa panagtigom sa Jehovah's Witnesses. Mo ito yung pinaka-significant na kaayo. Pero, wala nagpasabot na ang ingatong journey na ako ay dito lang ko. O gani nga, disappointed kaayo nga isipon nga katungat time, napatay Jupiter RX. O kung katungat time, pag abot sa Mercury SR, dapat nag-timing ta nga mag-Jupiter SD. Kaya kung mag-Jupiter SD, wala tayong maramdaman nga mabaw nga miscommunication sa mga Mercury Direct people. Ug ako as a Mercury RX people, maka-thrive ako without hardship to connect other people. Bitaw, mabaw ra pud kayo kung katong isipon lang ninyo. Mabaw kayo ang Mercury RX. Pero karong April, mubawi ta. So we need more time to analyze the best presence of April Mercury retrograde. Buhato na to ni. Sige, go. Wala problema. Okay, so napatay part 3 guys. Thank you for watching guys. I love you all. Oh my God.